Si Jesus ang magbibigay sa atin ng kapahingahan. Isuko natin sa Kanya ang lahat ng ating alalahanin at kahinaan. Ito isa sa mga tanong na karamihan. Isa rin sa mga tanong ko. Tingin ko, tanong mo rin naman minsan. Parang gusto kong magbago pero di ko kayang magbago. Okay, di ko kayang gawin. Tingin ko huli ng lahat para magbago. Minsan ba naiisip mo yung mga ganyang klase ng tanong? Ako din, naisip ko rin. Okay, so naiintindihan ko na mabigat yung ganyang pakiramdam. Marami sa atin yung nakakaramdam ng pag-asa, lalo na kapag naharap tayo sa mga matitinding pagsubok. Gusto natin talagang bumalik sa Diyos eh. Parang gusto ko magbago pero hindi ko talaga magawa. Parang paulit-ulit na gagawa ko mabuti tapos mabibigo ako. Diba? Parang mag-feel lang din ako. Kaya mong ipalala ko sa'yo na ang Diyos, okay, walang salitang huli na. Laging may pag-asa at pagkakataon na magbago sa Kanyang biyaya, sa grace ng Lord, sa biyaya ng Panginoon at sa kapangyarihan niya. Hayaan mong paliwanag ko ito sa paraang magbibigay sana, hopefully, ng pag-asa at inspiration sa iyo. Okay? So let's start with this acronym, NEW, N-E-W. Letter N for never give up. Hindi tayo kailanman sumusuko dahil ang Diyos ay hindi sumusuko sa atin. Tandaan mo yan. Sabi nga sa Philippians 1:6, being confident of this, that He who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. Ang Diyos na nagsimula ng mabuting gawain sa iyo ay tatapusin niya to. Hindi ka niya titigilan. Yan yung sigurado ko. Kahit sumuka na ng maraming beses, si Lord hindi ka niya susukuan. Kaya huwag kang susuko dahil hindi sumusuko sa iyo ang Diyos. Letter E, embrace God's grace. Ang biyaya ng Diyos ay sapat upang tayo ay baguhin. Sabi nga sa 2 Corinthians 12:9, but He said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. So sa ating kahinaan, ang kapangyarihan ng Diyos ay nagiging ganap. So mahina ka? Good. Bakit? Kasi sa ganyang pagkakataon, mapapatunayan ang kapangyarihan ng Diyos. Kasi minsan parang kapag malakas tayo, gawa natin yun eh. Tama ba? So sa kahinaan natin, dyan talaga tunay na mas lalong ma-highlight ang kapangyarihan ng Diyos. So kailangan nating tanggapin yung Kanyang biyaya na nagbibigay sa atin ng lakas at pag-asa. W is walk with faith. So lumakad tayo sa pananampalataya, hindi sa ating sariling kakayahan. Sabi nga sa Hebrews 11:1, now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. Ang pananampalataya ay nagtitiwala sa Diyos kahit hindi natin nakikita ang buong larawan. Lumakad tayo ng may pananampalataya na ang Diyos ang gumagabay sa atin. So let me give you some simple practical steps to start. Number 1, surrender your burdens. Ibigay mo sa Diyos ang lahat ng iyong pasanin. Sabi nga sa Matthew 11:28, come to me all you are weary and burdened and I will give you. Si Jesus ang magbibigay sa atin ng kapahingahan. Isuko natin sa Kanya ang lahat ng ating alalahanin at kahinaan. Number 2, seek support. Maghanap tayo ng mga taong susuporta sa atin mula sa mga kapwa mananampalataya or sa mga taong nananampalataya kay Jesus. Okay? Kasi ang hirap kasi nanghingi ka ng suporta sa mga taong may parehas na problema din kayong kinakaharap. So kung gusto mong mapalapit kay Jesus, makilala siya, lumapit ka sa mga tao siguro na katiwa-tiwala na masasabi natin na may pananampalataya kay Jesus, lumalago kay Jesus. Ang isang strong community ay makakatulong sa atin sa pagpatuloy sa mapalakas yung ating faith kay Jesus. At sabi nga sa Galatians 6:2, carry each other's burden and in this way, you will fulfill the law of Christ. So magtulungan tayo sa pagdadala ng mga pasanin. And 3, depend on God's strength. Huwag tayong umasa sa sarili nating kayahan, kundi sa lakas ng Diyos. Sabi nga sa Isaiah 40:31, but those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary, and they will walk and not be faint. Ang lakas ay mula sa Diyos. Magtiwala tayo sa Kanya. And conclusion, kapatid, hindi huli ang lahat. Ang Diyos ay laging handang tanggapin tayo at tulungan tayo sa ating pagbabago. Sa Kanyang biyaya, mayroon tayong bagong simula. Huwag tayong mawawala ng pag-asa dahil ang Diyos ay tapat at Kanyang tatapusin ang sinimulan niya sa atin. Naway magbigay ito ng pag-asa sa iyo. Patuloy kang magtiwala sa Diyos. Hayaan mo siyang magbago at magpabago sa iyo. Siya ang ating pag-asa at kalakasan. God bless.